Sa ibang balita, sa darating na Lunes na, posibleng pagbotohan ng mga kongresista sa plenaryo ang kahihinat na ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Itinanggi naman ng Justice Panel na may ilan sa kanilang bumawi ng favorable votes sa impeachment complaints. Nakatutok si Earl Tobias. May numero man o wala, pagdating sa Senate Impeachment Court, wala raw makapipigil sa trabaho ng Kamara na pagdesisyonan ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. This is a constitutional duty for us to proceed. So with or without number, although we understand that that would matter in the decision before the Senate, the Justice Committee should move forward, at least to the plenary. Sa May 11, posible ng pagbotohan sa plenaryo ng Kamara kung lulusot nga ba o hindi ang impeachment ni VP Sara papuntang Senado. Anumang araw ngayong linggo, isasama na sa order of business ng Kamara ang approved Justice Committee report kasama ang articles of impeachment. Nauna nang sinabi ni Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon na may sapat na boto para ma-impeach ang Vice Presidente. 106 na boto ang kailangan para umakyat sa Senado ang reklamo. I really do not want to preempt the plenary vote. Although I can say that the 53-0 and the 55-0 are enough basis for us to anticipate na lulusot talaga ito sa plenary. Nilinaw naman ni Luistro na hindi pa sarado ang impeachment. We never claimed na tapos na. And doon sa Senate, magkakaroon pa ng decision whether convicted or acquitted. This is nothing personal to us. This is not a matter of choice. This is not a matter of preference. This is a matter of duty that we have to discharge. Pinasinungalingan naman ni Luistro ang kumakalat na kwentong may mga kongresistang bumabawi ng kanilang suporta sa desisyon ng komite kahapon. Klaro na raw ang 55-0 na unanimous vote na nagre-rekomendang patalsikin sa pwesto ang Vice Presidente. May banat naman si Vice President Sara Duterte sa mga mambabatas na umano'y nagsasabing sigurado na ang kanyang impeachment. Napapatanong na lang daw ang bise kung bakit ganun nakasigurado ang ilang kongresista. Earl Tobias, IBC News.